Ohay, ohay, minasang! Yun na nga, ngayon pa lang ako magpe-prepare ng aming dinner, ulam. At ang lulutuin ko nga lang pala is pritong isda. Kung makikita nyo naman, ayan yung kawali, pinainit ko na. Nilagay ko na rin yung matika para mabilis siyang uminit. At nakapagsaing na nga rin pala ako. Kanina maaga ako nagsaing. Diyan sa rice cooker lang naman kami nagsaing, kaya madali lang siya. At nakapagawa na rin ako ng aming mugitsa kasi hindi sila mahilig sa tubig. Yan yung iniinom nila. Yan, dahil mainit na yung mantika, nilagay ko na yung isda. Pumuputok-putok pa yan. Takot ako dyan kanina. At habang nagpiprito ako, ako ay maghuhugas ng aming hugasan dahil medyo marami na rin siya. Ayoko kasi na natatambak siya. Hindi ako sanay na madami kaming hugasan. Nga guys, tapos na rin ako maghugas. Kung makikita nyo yung malinis na. At dyan yung lagayan namin. Dyan namin pinapatay yung aming hugasin bago namin ilipat dito. Dyan ang lagayan ng aming mga plato at baso. At pagtapos ko nga maghugas dahil hindi pa luto yung pritong isda, chinek ko muna kung ano yung mga dadalhin ni Ayato bukas. Baka kasi mamaya makalimutan ko. Kaya bago talaga, kung ngayon linggo, chinecheck ko muna gabi-gabi kung sakto ba yung mga dadalhin niya tuwing Lunes. Kasi sa tuwing Lunes lang naman sila madaming dinadala. Tapos the rest ng natitirang araw sa pasukan, wala na. Kaya yan, kung makita nyo, check ko yung toothbrush niya. Toothbrush, syempre kung may toothbrush, hindi mawawala yung toothpaste. At pati na rin yung kanyang mga table napkin. Yan yung table napkin niya. Kailangan niya yan. Lagi silang may dala niyan. At yung pinahawak ko na towel is for wet towel niya. At ang kanyang kutsara at chopstick. Ang kanyang, dyan ko ilalagay yung wet towel and yung baso niya, syempre hindi yan mawawala. Kasi kapag nagtutoothbrush sila, ginagamit yan. At ayan yung tinatawag yan dito ay kyushuku baku or yung bag kung saan nilalagay yan yung mga belongings niya para sa pagkain and sa kanyang hygiene. Tulad ng toothbrush. Pagtutoothbrush, ayan, dyan ko muna nilagay. Bukas ilalabas ko din yan kasi lalabahan ko pa yung babasain ko. Kailangan kasi wet towel, may dala sila. Para pa muna sa bibig or sa kamay or sa lamesa pagkatapos kumain. At dyan ko nga nilalagay sa loob ng kanyang bag kasi ayaw niyang isabit sa gilid kasi nabibigitan siya. Parang hindi nagbabalance yung bag, yung handle ng bag niya kaya bumababa yung bag niya sa kanya. Ayaw niya ng ganon. At ito naman is yung kanyang PE uniform. Isang linggo niya yan guys. Dadali niya sa Monday tapos iuuwi niya ng Friday. Kasi parang siguro sa isang linggo is may 3 times silang nag-PPE. Kaya doon lang yan iniiwan lang yun doon sa school. At yung pinakita ko kanina sa tawag doon Tesage, doon nilalagay lahat ng kanyang mga dadalhin. Yan lang. Babalikan na nga natin ang aking pinipritong isda at baka nasunog na. Naku po, baka wala na kaming makain. So, yun na nga. Pagbalik ko nga, isakto lang naman yung pagkaprito. Ganyan yung gusto kong prito ng isda. Hindi siya masyadong malutong. Hindi din siya mahilaw-hilaw. Yung hindi siya pritong-prito. Gusto ko yung, kung nasa baga sa gitna lang, mild, ganyan. Ganyan yung gusto ko. Ayoko ng malutong. Pero masarap naman siya kahit ganyan. At minsan lang pala kami dito guys magpritong isda kasi yung sila yato hindi talaga kumakain talaga ng mga Philippine food. Kahit isda, hindi sila kumakain. Kahit nga gulay, hindi yan kumakain. Sa school, kumakain sila. Naprito ko na nga rin yung isda at gumagawa naman ako ngayon ng sauce ng pati na ulam ni Ayato. Ang gusto niyang ulam is pati kaya ginagawan ko lang ng sauce. Ayan, may butter. Nilagyan ko lang ng toyo at ng ketchup. Imbento ko lang yan guys. Hula-hula ko lang. Wala akong maisip na pwede ipang sauce. Kaya ayan, butter, toyo,
at ketchup. Successful naman siya. Masarap naman, nagustuhan niya at kumain talaga siya. Naubos niya yung patty nang siya lang yung kumain. Makikita nyo, ganyan lang. Tapos minimix ko lang siya hanggang sa lumapot siya. Hindi mo na kailangan gamitan ng kung anong-anong pangpalapot. Ganyan lang. Dahil toyo lang naman yan at ketchup. Tapos butter. Haluin mo lang siya kasi kusa naman siyang lalapot. Nilagyan ko din pala yan ng asukal para manamis-namis. At ayan na ang finished product. Yan, ang kakain sa to. Nag-aantay na siya kasi nagugutom na siya. Yan ang ulam niya. May pritong isda. Ayan. Hindi na rin ako ng broccoli kasi ayaw niya. Hindi talaga siya kumakain. Nagsusuka siya. Naihanda ko na nga rin pa yung mga susuotin niya bukas. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. See you on the next vlog.